paglago ng ekonomiya ang isa sa pinagmamalaki ng Administrasyong Aquino. Sa katunayan, ayon sa NEDA, mas kumaunti ang nagugutom at walang trabaho. Pero sa tingin ng ilang eksperto, hindi dama ang paglago ng marami dahil maling sektor daw ang nabigyan ng prioridad. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Pwede mo na raw sabihin kahit ano laban sa Administrasyong Aquino, pero hindi may tatangging mas malagong ekonomiya ang iiwanan niya. Nitong unang 3 buwan ng 2016, naging mas mabilis ang gross domestic product growth rate ng Pilipinas kumpara sa China, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Pag titingnan mo yung tingin sa atin ngayon ng foreign investor, yung tingin sa atin ngayon ng credit rating agencies, nag-improve talaga yan, right? Kasi nga, inayos nila yung finance, inayos nila yung patakaran ng manage ng budget. Meron ding general perception na bumaba yung corruption in many areas. Bababa rin sa pwesto si Pinoy na mas kaunti raw ang bilang ng mga gutom at walang trabaho. Yung iba sa kanila, nakakaahon actually, hindi nga lang lahat. So merong naiiwan, merong nadadagdag taon-taon, di ba? Pero yun nga, as a proportion to the whole population, bumababa siya. Si Mary Versosa ang isa sa mga nananatiling mahirap. Ang ibig sabihin nito para kay Mary, 3 beses sa isang linggo siyang matutulog nang hindi naghahapunan. Kahit na ako na hindi na kumain, basta yung anak ko, meron. Kasi tayo, natitiis pa natin hanggang bukas yung gutom natin eh. Yung anak, yung bata, paano yung bituka pa? Kung naghihigpit ng sinturon si Mary, kaninong sinturon ang lumuwag? Sa ipinagmamalaking 13.3 trillion pesos na GDP sa taong 2015 o ang kabuang perang umikot sa ekonomiya ng bansa, 30% nito napunta sa pinakamayayamang Pilipino, habang ang pinakamahihirap na 30 milyong Pilipino ang naghati-hati sa wala pang 10% ng yamang ito. The higher the gross domestic product, the greater the inequality. Because those who benefit from high economic growth rates are only the richest families, the richest individuals of the country, the big conglomerates. Iba kung tingnan ng NEDA ang mga numerong ito. Oo, kumita talaga ang mga dati ng mayayamang Pinoy. Pero mas malaki na raw ang kita ng mga nasa laylayan nitong nakalipas na 3 taon. Relatively better yung naging improvement sa incomes of the bottom 30%. Compared to the top 20%. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi rin siyempre nakinabang yung mayayaman, no? Pero mas relatively, mas malaki lang yung pakinabang nung mas nasa laylayan ng lipunan. Ganun pa man, tingin ng ilang mga ekonomista, maraming hindi nakinabang sa yaman dahil maling sektor ang nabigyan ng prioridad. Halimbawa, mas madali raw makautang ng puhunan ng mga malalaking kumpanya kesa sa mga maliliit na negosyo o yung small to medium enterprises na nagbibigay ng trabaho sa 60% ng mga Pilipino. Napakahalaga ng SME kasi yun ang nagkulang na ingredient. Natulungan na natin yung pamilya, 4Ps pero hindi pa natin natulungan yung SMEs. Yung SMEs ang mag-hire kay nanay at tatay. Pati agrikultura kung nasaan ang pinakamahihirap sa lipunan, hindi na palago. Pero para sa NEDA, tama ang mga nasimulang programa. At kung maituloy lang ito ng mga susunod na administrasyon, pwede nga raw mawala ang kahirapan sa bansa sa taong 2040. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.